Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Barangay Ginebra, alanganing makuha ang twice to beat advantage. Barangay Ginebra, kailangan ng makipag-trade para sa isang bagong big man. Bigo ang Barangay Ginebra na makuha ang panalo kagabi kontra Meralco Bolts. At isa sa kanilang problema ay walang inside presence ng isang big man. Dahil kung titingnan nyo yung lineup ng Ginebra, ay tanging si Japet lang yung inaasahan ng kanyang kupunan sa loob ng painted area. Kaya naman, sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit kailangang makipag-trade ng Ginebra para sa isang dominanteng big man. Tara, i-dissect natin. Unang-una ay etong si Japet Aguilar ay hindi consistent ang performance. Oo, nandoon yung kanyang magandang performance pero hindi nawawala yung kanyang pangit na laro kung saan bumabalik na naman yung kanyang body language na para bang tinatamad at pagod na pagod sa ilalim. At doon nga nagsisimula yung problema ng Ginebra. Every time na ganyan yung laro ni Japet, ay nahahawa yung kanyang mga teammates at ang resulta, hindi maganda yung kanilang laro. Kaya naman, ngayon pa lang, kailangan na yung solusyonan ni Coach Team kung gusto nilang gumanda yung kanilang kampanya ngayong All-Filipino bago pa mahuli ang lahat. At ang solusyon nga na nakikita natin para masolusyonan yung problema na yan sa ilalim ay kumuha ng isang big man na maasahan sa ilalim. At kung mayroong isa pang legit big man ang Ginebra, ay po pwedeng ma-manage ng gusto ni Coach Team ang minuto ni Japet. Pwede rin silang maglaro ng sabay bilang Twin Tower. Panigurado, marami ang magsasabi dyan. Kailangan ng Ginebra ng chemistry sa paparting na PBA playoffs. Pero mas kailangan nila ngayon ng depth o isang big man na makakatulong kay Japet. Huwag nating kalimutan, tumatanda na rin si Japet. Kailangan ngayon pa lang ay makahanap na sila ng mas batang big man dahil sa edad ngayon ni Japet ay mas prone na ito sa injuries. At pag tinamaan ito ng injury ay mas malaking problema. At ayon nga sa mga insiders ay meron ng mga tinitignan na big man si Boss Al Francis Chua na po pwedeng ipasok sa Barangay Ginebra. Una na ngang ginalaw ng SMC ang Magnolia Hotshots kung saan kinuha nila si Will Navarro sa Northport Batampier. Kaya naman, ine-expect ng karamihan na gagalaw na rin ang Barangay Ginebra para solusyonan yung kanilang problema sa kanilang frontcourt position. Dahil yan lang talaga yung pinaka-pinoproblema ngayon ni Coach Team. Hindi nga maganda yung triangle offense ngayon ng Barangay Ginebra dahil walang solid na big man si Coach Team na maaasahan. Sa mga hindi nakakalam, mas effective ang triangle offense kung merong isang solid na big man na maaasahan dahil mas maganda yung ikot ng bola. Tingnan niyo na lang yung Gilas Pilipinas netong naraan. Napakaganda ng kanilang opensa nung naglalaro si Kai. Pero nang tamaan ng injury si Kai Soto, ay nagkandaleche-leche ang ating national team dahil hindi gumagana ng maayos yung triangle. At ganyan rin yung sitwasyon ngayon ng Ginebra. Wala silang reliable na big man kaya hindi rin maganda yung kanilang performance ngayong All-Filipino. Kaya naman, kung gusto nilang solusyonan yung kanilang problema, ay kailangan nilang kumuha ng isang bagong big man. Kayo mga chong, agree ba kayo na big man lang ang kailangan ni Coach Team para gumanda yung takbo ng kanilang opensa? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Tumako naman tayo dito sa kabilang balita. Barangay Ginebra, alanganing makuha ang twice to beat advantage matapos yung pagkakatalo nila kagabi kontra Meralco Bolts ay bumaba nga sa number 5 team standings ngayon ang Barangay Ginebra. Sa mga hindi nakakalam, top 4 teams ang makakakuha ng twice to beat advantage. Kaya naman, ngayong nalaglag ang Ginebra sa number 5, ay alanganin nga sila ngayon na makuha ang twice to beat advantage, lalo na't
hindi nga basta-basta yung kanilang mga upcoming games. Yung kanilang susunod na laro sa linggo ay kontra Magnolia Hotshots na nangunguna ngayon sa team standings. Susunod nilang laro ay kontra TNT Tropang Giga na unti-unti nang bumebuelo, at yung huling laro ng Ginebra sa elimination round ay kontra sa koponan ni Coach Yeng na Rain or Shine Elasto Painters. Napaka-importante nga ng mga natitirang laro na yan ng Barangay Ginebra at kailangan nilang ipanalo ang lahat ng yan para sa tsansa nila na makuha ang twice to beat advantage. Talagang dadaan sa butas ng karayom ang koponan ni Coach Team para lang sa nasabing incentives. Kung titingnan natin yung inilalaro ng Ginebra ngayong All Filipino ay up and down yung kanilang performance nang dahil yan sa kanilang kakulangan sa kanilang frontcourt position. Mabantayan at tama rin lang maglaro si Japet ay nagko-collapse na ang Barangay Ginebra. At yan yung problema na kailangan nilang magawan ng paraan. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo ngayong alanganay ng Ginebra sa twice to beat advantage? Ano rin yung masasabi nyo? Kailangan na nga bang gumalaw ng Ginebra pagdating sa trades? I-comment mo lang dyan sa ibaba.